So for example, the tanks, the cargo tank number 1 and 4 is in 10 meters. So switch natin to sa auto mode. Itong tatlong discharge valve ng AUS. Okay. So at 18 meters, pag 18 meters na ang ating one wheel, kailangan nating i-isolate ang bottom line ng line number 1. But by doing that, kailangan mag-reduce muna tayo ng pressure ng cargo pump number 1 bago tayo mag-isolate. And make sure na may nakabukas na main suction valve sa line 2, which is 2 wings or 5 wings. Okay. So reduce cargo pump. Then after you reduce, close line 1. These 2 blue. Okay. So naka-isolate na ang ating line 1. Okay. So 1 hour before ng cow, usually may mga terminal na nagre-require na magpaalam sa harbor master 1 hour before the cowing in order to seek permission sa kanila. If you can proceed with the cow, just make sure that the oxygen content is below 8% and the IG system is working properly. Tayo mag-cow, i-make sure natin na ito ay nakaset sa below 500 or below. 18 meters. So 18 meters. Example, 18 meters na ito. And for example, pumunta na siya sa 20.5 meters na allage. You can close this 50%. Take note na ang bottom nito ay 21.267 to 1.256. So 50%, and make sure na full open ang ating 4 wings. Then at 21, you can start closing it up to 25% or just close it, then i-remain lang ang ating stripping valve na bukas. Then i-check mo ang iyong tank radar. If ever na ito ay nag up and down na sa indicator. So close na ito. Then you close this. Then dito ka na sa 4 wings. Full open. Then the same procedure at 20.5, lagay mo na siya sa 50%. Make sure na full open ang ating slab starboard. Then at 21, 25%. Then 0%. Then pag na-reach niya na yung bottom is i-close na natin ang ating stripping valve. Okay. So ngayon ay slab starboard na lang ang natitira. So at 20 or 19 meters, mararamdaman natin na makikita natin na ang ating separator ay bumababa dahil nauubusan na tayo ng cargo sa line number 1. Ang ating separator ay magpa-fluctuate. Once na 50% ang ating AUS, magsasend siya ng pressure transmitter na magti-trigger sa vacuum pump and gas extraction valve na mag-open para maghigop siya ng vapor galing sa separator and makakargahan ulit ang ating AUS. So ngayon ay nilagay na natin sa 20%. Nilagay na rin natin sa 20% itong ating discharge valve. Then reduce natin ang ating cargo pump number 1 into minimum. Once na-reach na natin, naubos na natin ang slab starboard and naka-minimum na tayo, close natin ang ating discharge valve. Yan ang ating, open natin ang ating AUS. Then isa-set up na natin ang ating adapter. On minimum, naka-minimum tayo sa cargo pump number 1. I-set up muna natin yung dadaluyan ng ating cargo. Buksan natin ang ating 370 ito. Okay. 371 pupunta dito. Then
Padala mo si Pampy sa pump room. Okay. Bubuksan ni Pampy ang 070. Okay. Then, buksan ito. Buksan ito. At buksan ito. Then, easy open this one. 31%. Pabukas mo na rin kay Pampy ang 201. Itong line na ito ay para sa ating tank cleaning line. Ito ang ating cow line. Pero wag mo munang bubuksan ang 032 para hindi para magkaroon ng pressure papunta ng tank cleaning line. So ngayon ay nakaset up na ang ating adapter. Make sure na nakasara itong suction valve na 004 and open ang ating C-line ng number 1, 010 and 007. Okay. So ngayon, mula dito sa 061 open, 063 open, magfo-flow ang ating cargo galing ng slab port at pupunta siya sa C-line, papunta ng cargo pump number 1, then papunta sa adductor and tank cleaning line. So ito ang ating adductor. Ito ay adductor. Hihigupin niya ang cargo papunta dito. At ito ang kanyang drive. Very good. Set up na. So set up na. Ang ating adductor line, ang ating adductor at ang ating pump out. Pwede na nating pabukas ang ating local valve ng 1 wing and master valve ng 1 wing. Okay. Sir, local ng 1 wings and master valve open. Okay, thank you. Local and master valve of 1 wing fully open. Minimum lang tayo. And pag naka-minimum tayo, open natin ang 032. Once na in-open natin ang 032, pupunta siya ngayon sa tank cleaning line 201. Papunta na number 1. So ito. So ito yung pinabukas ko kanina na local valve and master valve. Nice. So ngayon ay naka-open na yan. So once na in-open natin ang ating tank cleaning line, ma-observe natin na tataas ang pressure dito sa tank cleaning line. Okay. And magkakaroon din tayo ng suction pressure sa stepping adductor once na in-increase natin ang ating COP number 1. So once ready, once the cargo is flowing in cow line, check all lines, confirm na walang leak. So all deck, please check cow line kung walang leak. Cow lines, all working, no sign of leak. Thank you. Pwede din nating i-check yung pressure sa forward dahil meron din pressure gauge ng cow line doon. So dito sa aming barko, ang pressure required para makapag-cow ka is 8 bars. So pag in-increase natin to, kailangan achieve natin ang 8 bars sa tank cleaning line. So I will call engine room. Pwede na ako mag-increase sa COP number 1. Okay, Chief, go ahead, sir. Okay, thank you. So increase 50-50, slowly. Monitor the tank cleaning line pressure up to 8 bars. So once reach the 8 bars, nakaset ang ating cow machine sa 55-0-55. Ito ang bottom wash na setting as per sa ating cow manual. So it will take 35 minutes para makapag-cow tayo ng ating number 1. Okay. So advance every 10, 40, 30, 20, 10, 0. okay, and then it will go up. Pagkatapos bumaba ay aangat ito papunta ng 55. Advice every 10 going up 10, to 20, 30, 40, 50. 55. Okay, thank you. Then once on 55, we will reduce COP number 1. So engine room, I will start reducing on COP number 1. Yes, sir. Go ahead, sir. Reduce. Then after reducing, close the tank cleaning line 032. So pag ni-reduce natin ito,
Mawawalan ng pressure ito ang cleaning line natin. Sisiro siya. So after nun, pwede na tayo mag-start ng eductor. So guys, nga pala, pagka tayo ay nagkaw, make sure na nakabukas itong stripping valve para hindi magpa-flooding sa ating tangke. Okay. Pag nagkaw, nakabukas yun. So once na mag-eductor na tayo, pwede na nating i-increase ang ating COP number 1 and open ang stripping valve. Okay, very good. One by one. Ang gagawin natin ay magbibuild muna tayo ng pressure dito sa stripping eductor. Kailangan makabuild ka ng suction bago mo buksan itong number 1 port or number 1 starboard. So sa case natin, 5 beses nating i-educt. 5 beses nating igupit ang nasa number 1 port and 1 starboard. So once tapos na ang ating pag-educt, ipapacheck na natin kay Pumpy, kay Pumpman ang ating tangke kung wala nang laman or nil Okay. sa term dito sa bag. Okay, sir. 1 wings, nil. Okay, thank you, P. Then you can reduce in cargo pump number 1. Reduce. After reduce, you can secure the local valve of cow number 1, the cow machine, local cow, and the master valve. And then, pwede mo nang i-set up yung number 4. Buksan mo ang local cow machine ng number 4 at master valve ng number 4. Okay. So, ngayon, nakaset up na ang ating cow number 4 wings. And nakaset na siya sa 130, 0, 130. 0, 130. Bakit? Dahil ang ating number 4 cargo tank ay ang ating heavy weather ballast tank. And supposed to be, kailangan i-full wash mo ang cargo tank number 4 dahil siya ay heavy weather ballast tank. Easy open 032 and open 032. Once na open mo, mapupunta siya sa tank cleaning line. Then magbi-build na naman siya ng pressure. Then tanong mo yung guy sa deck, yung mga deck watch kung cargo is passing. Yes, sir. Cargo passing. All Okay. machines working. No sign of leak. Thank you. No signs of leak. Then start again increasing ang COP number 1, 50-50. So once na-reach mo ang 8 bars, then stop na sa pag-increase ng ating COP number 1. Then deck advice every 10, advice if 0 na. 130. 130. Pababa. Sir, 0 na, sir. Okay, 0 na. And advice if going up. Sir, paakyat na siya. Okay. Every 10, advice. 140. Okay. So once na natapos na ang ating 4 wings, pwede na tayong mag-reduce ulit sa cargo pump number 1. So after reducing, close mo ulit ang 032. Then start increasing again para mag-build ng pressure, ng suction para i-educt natin ang ating 4 wings. So isa-isa lang, i-educt mo siya about 3 to 5 times. Okay. So once educt, check yan ni Pumpy kung nil na. And then if nil na, reduce ka ulit ng cargo pump. Then close. Then you can secure the local cow machine of number 4 and master valve. Then isunod mo na yung slab starboard. Pwede mo nang pabuksan yung local cow and master ng slab starboard. Okay. Ganun ulit. So ganun ulit, the same scenario guys. So before increasing, open muna yung 032. Then magpapasya sa tank cleaning line. Then check if
there's cargo passing sa cow line, sa slab starboard. Then pag confirm na, easy increase up to 8 bars ulit. Okay. So this time, ang ating setting ay 70-0-70. Matapos na ang ating slab starboard sa cow, so reduce ulit tayo ng ating cargo pump number 1. Then close 032. Okay. Guys, always remember ha, ang key para hindi tayo magkaroon ng problema is always reduce yung cargo pump bago mo isara yung bago ka maggalaw ng mga light, mga valvula, especially sa pump in order to avoid pressure surge. So once on minimum, close 032, and then start deducting slab starboard. So increase again to build up suction pressure sa steeping eductor. Deduct mo ulit ng 5 times, and then after nun, pag na-educt na and make sure na need, pwede ka na mag-start mag-reduce ulit sa cargo pump number 1. And then pwede mo nang ipasecure yung slab starboard, local cow machine, and master valve. So ngayon, hihintayin naman natin na maubos ang ating 2 and 5 na cargo tank, which is the line 2. Okay. Ang ating line 2. So guys, ngayon, ang ating gagawin ay ilipat natin ang fresh crude na nasa slab port papunta sa slab starboard. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ang line up ito. So unang-una, ito ay papadaanin natin gamit ang ating C-line number 3 papunta kay C-line number 1, and pupunta siya kay COP number 1, dadaan siya sa dicer, then papunta ng 068 which is nasa pump room, and then pabalik ng slab, papunta ng slab starboard. So okay. Okay. So para ilipat natin, again, reduce sa cargo pump number 3 and cargo pump number 1. Then open mo ito, C-line, open 012. Then ito, naka-open na to. Okay.